Ayan, hello everyone. Welcome back po sa aking YouTube channel. At sa bidyong ito po ay nandito naman po ako para po ipakita sa inyo yung kaganapan sa work po ni Mr. At ngayon nga po ay nasa pagagawa na po siya ng gate. Ayan. So, bali po dalawa po ang gate sa bahay na kanyang ginagawa. At inuuna niya po yung unang gate at meron po itong dalawang pinto guys. Ayan. So, yan po yung kanyang ginagawa ngayon at syempre, katulad po ng dati ay pakyawan po ang labanan dyan guys. Ayan. So, bali po ang materials po na kanyang ginamit ay angle bar na 1 and 1/2 by 316. So, dalawang piraso po yun. 5 pieces na 12 mm. So, bali po pala ang 12 mm ay nagkulang pa. So, naging 9 pieces po yan. Nag-additional po siya dyan ng 4 pieces. Meron din pong 3 pieces na flat bar. 1 and 1/2 din po yun. At meron din pong 3 pieces na pipe na D-DOS or number 2. At syempre ay plain sheet or yung GI sheet na makapal yung ginagamit po sa mga tricycle. Ayan. So, isang box na cutting disc at meron din pong welding rod. At meron din po siyang round bar na 16 mm para po yun sa panara. At meron din pong cylindrical hinges na D1. Ayan. So, ayan po yung unang gate na kanyang lalagyan po ng sara. At sabi ko nga, dalawang sara po yung kanyang gagawin. So, bali, meron po siyang isang tao na kinuha na katuwang niya sa pagtatrabaho guys. Ayan. So, ako naman po, nagtatanim ako dyan ng halaman. So, yan po. At binabaping po ng kasama niya yung pang-ipit sa ating plain sheet. Yan po ay ilalagay nila sa ilalim po ng gate. So, plain sheet po yung cover ng ilalim po ng gate. Kaya yan ay binabuffing po. Ibig sabihin po ng binabuffing ay pinapakinis po yung mga pinagweldingan po ng mga tapat po ng pinagweldingan para po maging makinis po siya at maganda po yung halalabasan niya, hindi halatang winelding. Siyempre, lalo na pag pininturahan ay maganda po yung lapat ng pintura guys. So, yan po yung purpose ng pagbabuffing. Ayan. So, yung pambuffing po na yan ay bibili lang rin po kayo ng bala na ganyan. Ibabala sa sander or sa grinder. So, dito po sa amin ay 70 pesos po ang isa ng bala ng buffing. Ayan. So, talagang pinapakinis po ng maayos para maganda po yung kalalabasan. So, ganyan po yung kanilang setup dyan. Yan. At ayun na nga guys, yan naman po yung para sa ilalim. Yan po yung plain sheet na panglagay doon sa flat bar. Yung iipitin po ng flat bar kanina na binabapping niya. Kinakat na po ng kanyang kasama para po itatakip na yun guys. Ayan. So, bali dalawang po yung gate niya, dalawang mukha or dalawang pinto. Kaya po siya, mauubos na po yung isang plain sheet para sa isang gate kasi po ay dalawa yung kanyang pintuan. So, katulad ng sabi ko, ay 50% po ang laban ni Mr. sa paggagawa po niyan. So, 50% po ang labor niya sa bawat magagastos po na materyales. So, yun po yung magiging labor niya, yung 50%. At yun na nga po pala guys, yung mga 12 mm po natin ay ginawa niya pong patayo na design, na disenyo po. At yun po ay bawat
Bawat steel bar po ay pa-slanting po yan or pababa po yung kanyang sukat para maging patatsulok po yung magiging style po ng gate na yan guys. Ayan. So, bali po guys ay bawat patayo na yan na design ay may patatsulok po na ah, dulo. So, yung patatsulok po na dulo na design ay gawa naman po guys sa flat bar. So, yun po yung 1.1 and 1/2 na flat bar. Ayan. So, bali, inaano niya po yun, tinatabas-tabas nila at ginagawang patulis or yung parang patusok po. Parang style sibat po yung dulo. So, ayan, yung bali guys, yung design na yan ay kinuha niya rin po sa design ng bakod. At siya rin po yung nag-design ng bakod na yun guys. Kaya, ayan, bali uniform din po sa design ng gate guys. Ayan. So, yan. Kung makikita nyo nga guys, sa ilalim ay plain sheet nga po yung kanyang inilagay dyan. Ayan. So, kaya po ako tumuturo-turo dyan kasi guys, yung video na yan ay reporting po yan para sa aming mga amo. Para po malaman nila yung update sa mga ginagawa po ni Mr. guys. Ayan. So, sabi ko nga po guys, so dalawang pinto po yan. Yung una po, ayan po. At yung isa, ay meron pa po yun na maliit na pinto po sa gilid niya. So, bali dalawa po yan. Kaya yung isa po na ginagawa nila ay meron po siyang maliit na pintuan at meron din po siyang lock at may bukasan. Ayan. So, kaya po binibidyo ko pati yung mga laman sa loob. Pinapakita ko po sa amo kung ano pa yung natitira naming materialis guys. Ayan. So, every time na may trabaho si Mr., kailangan po ng reporting at syempre may calculation at syempre mga receipt. So, dapat po ay i-update ko po sila araw-araw guys. Ayan. So, isa lang nga po ang kinuha ni Mr. na tao guys. So, balik, hindi na po sila kumuha ng labor kasi ang kailangan niya po dyan yung marunong mag-cutting, marunong ding maghawak ng welding, so para madali po yung trabaho. Kasi nga po ay pakyawan po yan, so dapat ay matapos ng mas mabilis na maayos yung pagkakagawa guys. Ayan. So dapat ay hindi tipong inapura, kundi pinapura din siya pero nasa maayos po na paraan. Siyempre guys, sa paggagawa po ng kahit na anong bagay para magustuhan ng customer, para magustuhan tayo ng amo, ay siyempre kailangan ay maging maganda. Hindi man masabing pulidong-pulido pero maayos yung ating pagkakagawa guys. Ayan. So yan, kung makita nyo yung inaangat ni Mr. po na yan, ayan po yung maliit na pintuan na sinasabi ko sa inyo guys. Ayan. So, bali, requested po yan ng amo na merong maliit na pinto yung isang panig ng gate. Ayan. Sobrang bigat nga po yan guys kasi po ay mga tubo yung kanyang ginamit. Medyo malaking tubo. So, didos po yan ang sukat niya. At bawat isang gate ay halos isang haba ng isang tubo po yung kanyang nagamit guys. At syempre yung mga steel bar at angle bar ay mabigat din po yan. Kaya dalawang tao yung kailangan magbuhat yan guys. At syempre pag nabagsakan ka niyan sa paa, sobrang sakit. So ayan, at malapit nang matapos yung pangalawang pintuan guys. Ayan, so konti na lang dyan at matatapos na. So sa susunod po na video, makikita nyo yung kalalabasan po ng ating gate, kung paano nyo po yung kinabit. At syempre ay meron pong demo kung paano bubuksan at paano yung mga lock. Ayan. So, ako guys yung magdi-demo dyan. Ayan. So, bali, talagang pinipinis nilang mabuti. At yung mga tugtungan po sa itaas, yung mga butas ng tubo, meron din pong mga takip yan guys, para po hindi yan siya pasukin ng tubig. So, ayan. Piniwelding po nila dyan yung
sarado ng gate. Makita nyo po, yan yung round bar. At saka yung tubong maliit. Sa tubong maliit po pinasok yung round bar. So, yun po yung pinakalock po ng gate. At syempre, sa ilalim po niyan ay may lalagyanan din po ng padlock, guys. Ayan. So, mahalaga po yung lagayan ng padlock, guys, para anytime na alis kayo, hindi madudukot ng mga gustong pumasok yung gate, no? Dahil meron pong padlock, kaya yun po ang purpose. So, ayan. At sa part po na yan ay binubuhat na po nila yung gate na natapos na at ikakabit na po yan, guys. Ayan. So, kita nyo, dalawa silang nagbubuhat. Sobrang bigat po yan, guys. Sa totoo lang ay naipit po yung paa ko. At sobrang sakit. Buti na lang po ay hindi napuruhan. So, ayan. At next video po natin, makikita nyo yung pagkakabit po ng gate na yan. So, makikita nyo yung pag-welding nila. At syempre, ay tayo ang magde-demo. So, hindi po kasi yan natapos kagad. Kaya sa second video po, makikita nyo yung pagtatapos po niyan. At syempre, kung paano bubuksan at kung paano saan banda lalagyan ng mga padlock po yan. So, abangan nyo, guys, ang susunod na video. At ako po yung magde-demo para makita nyo po kung at magkaroon din po kayo ng idea kung paano nyo gagawin sa inyong mga gate kung sakaling gusto nyo rin po yung ganyang klase. At siya nga pala, guys, share ko lang. First time lang po pala ni Mister na gumawa ng gate, guys. Ayan, so bali siya na lang po ang nag-isip ng design niyan. At syempre, hindi ko alam kung paano, pero siya na lang din po ang nag-imagine sa sarili niya kung paano niya yan gagawin. So, ayan. Syempre, bago-bago niya yan gagawin, kailangan ay meron kang mga computation ng materyales kasi para makita ng amo kung magkano yung magagastos at syempre kung kakayanin ba nila yung presyo. So, dapat bago po kayo mamakyaw ay alam nyo ang magko-compute at magbibigay ng computation sa amo para maging sakto at alam nila kung magkano ang kanilang ibabayad sa inyo at yung kanilang magagastos in total. Ayan. So, maraming salamat po sa inyong panonood. God bless.